Gusto ko lang i-demonstrate sa inyo guys itong PNP sensor natin. Kung makikita natin, no, PNP sensor, 30 cm ang kanyang marings. Ito kasi guys, tiningnan ko to sa Google Translator. Ang ibig sabihin pala nito, brown, positive, tapos black, papunta sa ating relay, tapos blue, negative. Ang connection nito ay ang A2 ng relay natin papunta sa blue, negative. Hindi katulad itong NPN sensor natin guys, medyo malabo na rin, normally open din ito. Kung makikita natin, kung pagmasdan natin, iba yung connection niya, no? Sa NPN sensor guys, papunta sa positive, no? Sa PNP sensor naman, papunta sa negative. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Pero yung function nila guys, pareho lang. Ito ay photoelectric sensor. Tapos 30 cm ito naman ay 50 cm ang range nito, ang kaya niyang maabot. Yun ang pagkakaiba nila, pero ang function pareho lang. Sa connection lang sila nagkakaiba. Ngayon i-trace up natin ang wire para makita din ng mga baguhan. Sa sensor natin guys, mayroon tayong tatlong wire, brown, blue at saka black. Itong brown wire natin papunta sa positive, ang blue naman papunta sa negative. Tapos ang black papunta ngayon sa ating relay na 24 volts. Kung makikita natin, ito yung black natin, papunta sa ating relay na 24 volts sa A1. Tapos ang A2 naman ng relay papunta ngayon sa negative. Negative kasi dahil PNP sensor ang ating ginamit. Tapos ang voltage ng ating PNP sensor guys ay 10 to 30 volts DC. Bali ang power supply natin ay 24 volts DC, pwede itong ma-carry ng ating sensor. Dahil 10 to 30 volts DC ang kaya niyang i-carry na load. Ang kasunod naman yan, dito naman sa normally open, no? Itong wire ng normally open natin, papunta naman sa normally open ng ating relay. Normally open ng ating relay. Tapos lusot naman dito sa kabila, itong normally open ng ating relay, papunta naman sa A1 ng contactor natin. Dahil itong contactor natin guys ay 220 volts. Ngayon hindi ko na nilagyan ng relay, minabuti na hindi ko lagyan ng relay para makita ng mga baguhan at kanilang maunawaan kung paano ang pagkabit ng ating PNP sensor. Tapos ang A2 naman nito guys, ang A2 naman ng contactor natin, kung tingnan natin ang wire, ito yung wire niya, no? Papunta naman ngayon ito, papunta naman dito guys, no? Papunta siya ngayon sa line 2 ng ating circuit breaker. Kung makikita natin guys, no? Tapos dito guys, mayroon tong power supply. 200 to 240 volts ang power supply natin. Mayroon tong supply na galing dito sa circuit breaker, no? Tapos ang lusot naman nito ay 24 volts DC na. Bali ito, power supply ito guys, itong PS, power supply, to 20 volts ang input, ang output niya ay 24 volts DC para sa ating sensor. Ngayon i-on natin ang circuit breaker at try natin tingnan yung contactor. Pag makasense itong sensor natin, gagana ang contactor natin. Ayan, no, gumana ang contactor natin. Ganun ang function niya guys, kahit kamay pwede niyang masense. Kahit plastic guys, pwede rin niyang masense, no? Makikita natin. Pwede niyang masense. Kahit itong plastic, pwede niyang masense, oh. Tapos dito, mayroon tong adjusting. Pwede mong i-adjust dito. Kung makikita natin, pwede mong i-adjust dito ang ating sensor. Kung ilang range ang gusto mo. Pero ang maximum nito ay 30 cm ang kanyang long range niya. Kung gusto mo gawing 20 cm or 10 cm, pwede rin i-adjust mo lang dito. Ganun ang function niya guys. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.